Idol, anong masasabi mo sa tithings? Kasi since na Sabadista ako, gusto ko lang malaman na about sa mga tithings sa religion. Ano pong ang pananaw nyo? Yung tithes, nasa Malakay 3:10 yan. So 10%, sorry. Oo, 10% tithes, nasa Malakay 3:10 yan. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan ang durong awan ng langit, bababa sa inyo isang pagpapala, wala sukat kalagyan. Bring ye all the tithes into the storehouse, so there may be food in my house, saith the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven and pour unto you blessings, that there shall not be enough room to receive it. Nakasulat niya, Malakay 3:10. Pag binasa mo, Malakay 4:4, alalahanin nyo rin naman ang kautusan ni Moises na inutos ko sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Para sa Israel yan eh. Ngayon, 7:5,12 ng Ebreo, nang palitan ng pagkasaserdote, kinailangan din naman palitan ng mga kautusan. Yung mga saserdotes Levitas na tumatanggap ng ikasampung bahagi, bla bla etc. Ngayon, overall, mapapansin mo ron, pinalitan pala yung pagkasaserdote. So, yung mga dating Levita, yung mga pare, dati, nung unang panahon, nung tribo ng mga Levita na sila yung tumatanggap nun, may utos sila tumanggap ng ikasampung bahagi. May utos din naman yung mga iba pang mga tribo na magbigay ng ikasampung bahagi, 10%. Kumbaga, ngayon, nung pinalitan yung pagkasaserdote, yung priesthood, pinalitan din pati kautusan. Kaya nga tinan mo, babasahin mo 13:39 ng Gawa, hindi ka aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises, aariing kang ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Kristo. Dalawang klase ng kautusan yan. Isang kautusan ni Moises, kasama doon tithing, at saka isang kautusan ni Kristo. Sa kautusan ni Kristo ang nakasulat, ikalawang Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ang ginagawa ng mga pastor, pinagtatahiyan dalawang talata na yan. O ika yan, kaya dapat mag-tithes kayo ng masaya. Hindi ganun. Wala ka mababasang ganun doon sa talata na yun. Yung talata, at sabi doon, magbibigay ayon sa pasya ng puso. Puso mo ang magpapasya. Hindi yung pastor mo nalalagyan ng minimum, dapat 10% minimum. Bakit? Tignan mo, sobrang ganit yung mga pastor na yan. Pag bumaba sa minimum, ninanakawan mo si God, ninanakawan mo si Lord. Ganun ang mga bagsakan yan, ninanakawan mo ikaw Diyos. Pero pag tumaas sa minimum na 10%, 12% binigay mo, mahal ka ng Diyos. Ibig sabihin pala, ang pagmamahal pala ng Diyos nakadepende sa pera. Pag mas malaki ibibigay mo, mas mahal ka ng Diyos. Ibigay mo lang 100%, magutom ka ngayon. Wala namang pakialam yung pastor mo kung magutom ka. Pakialam ng pastor mo yung 10% mo, akin na. Pero mapansin mo, karamihan ng mga pastor, wala namang trabaho yung mga hayop na yan eh. Magtataka ka, bakit si Pablo sa Biblia nagtatrabaho? Manggagawa siya ng tolda eh. Gumagawa sila ng tolda tapos pinapakibenta sa mga kapatid. Isipin mo yung konsepto na yung mga pastor nung unang panahon nagtatrabaho. Sila Pablo, sila Pedrong mangingisda at marami pang iba, naghahanap buhay sila. Ito mga pastor na to, pati vision nila, inaasa na nila doon sa pagtatayt ng mga miyembro nila. Puta, hindi mo alam kung gaano kayayaman yung mga pastor na yan. Mag-iingat kayo sa mga ganyang klase ng pastor. And I'm not speaking of any religion in specific, pero ingatan ninyo sarili ninyo kasi napakaraming pastor. Puta, ang target talaga OFW dahil malaki kayo kumita, tapos eksaktong halaga, alam nyo ngayon kung ilan ng 10%. Ingatan nyo sarili nyo sa mga ganyang klase ng pastor. Takin, ang daming matatakaw na pastor sa libo. Follow up question, brother.